Napakaswerteng araw pong muli sa inyo lahat, mga kasim like-minded. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusubaybay dito nga sa vlog ko tungkol sa Jesus, my autobiography vlog. At sobra po akong nagpapasalamat sa mga taong hanggang ngayon ay patuloy na naghihintay at tumatangkilik dito sa vlog kong ito. At para sa mga bagong nanonood, siyempre hindi po nila mapapansin to kasi actually, it's been a while ulit since ako po ay nag-upload ng vlog dahil marami po akong mga ginawa. Inaasikaso po ko kasi yung mga bagong paparating na mga apprentices, batch 3 po, this coming April 5. So may mga isakaso lang ako, may mga bago lang din akong mga ganap dito sa Canada. Kaya inasikaso ko lang muna yung mga yan. Pero yun, nagkaroon na ako ng chance, an opportunity ngayong araw na to. Kaya gagawin ko na siya. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Logic Lacerna. At yun nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Jesus, my autobiography na vlog o content. At ang magiging topic na po natin is sa chapter 11. Ito na po yung tungkol sa spiritual equality. So yun po, babasahin ko ulit siya sa English dito and then itatranslate ko po siya in Tagalog sa level na kung saan madali pong maintindihan ng ating kapwa mga Pilipino. At bago ko pala umpisahan, baka pwede po natin i-share din ito sa iba para marami rin po makapanood or di kaya po mag-like tayo para mapanood din ng mga ibang tao naghahanap ng ganitong klaseng sagot sa buhay o ganitong klaseng content or sabihin natin clarity o sagot sa buhay. Okay? When I last spoke to you, I told you I had received my awakening. Di ba nga last time sabi ni Jesus Christ, sinabi niya na na-receive niya na yung awakening niya. And I was indeed hashing that out with my dear Mary. And then, yes, hashing nga parang nilalabas niya o sinasabi niya to kay Mary. We had begun to teach classes, if you will. These were unstructured gatherings at which the effect of my energies become quite apparent. So, nag-umpisa sila magturo ng mga classes at itong gatherings na to ay hindi po structured. Walang struktura. And then, yung energetic daw ay naging parang mas mas napapansin na, ganyan. And yung mga tao ay nag-uumpisa na ring makita, no? Began to see that their sickness were healed in my presence. Ang galing, no? Nag-uumpisa na makita ng mga tao, yung mag-a-attend ka lang sa, sa gathering ni Jesus Christ. Tapos pag nanonood ka lang doon naapektuhan ka ng awakening vibration niya, tapos gumagaling ka. That their limitations began to recede. So nag-umpisa na daw matanggal yung parang limitasyon nila and they began to get in touch with what they had always dreamed they were. So nag-umpisa na rin nilang maabot, umatouch, umahawakan yung parang lagi nilang hinahangad dati pa na more powerful, more energetic, and more loving beings. Sa totoo lang po, siyempre sa mga tao na nanonood dito ngayon, meron din po akong mga estudyante ngayon na nanonood dito, lalo na yung nakaisang taon na, nakita po nila ang nangyari. Hindi man po ako nila nakakasama talaga in person, pero nakita po nila talaga ang totoong pagbabago. Naging vocal sila po yung mga taong pag tinanong mo ng mga questions, kaya na nila sumagot in a way na kung saan hindi makaka-offend. Talagang makikita mo yung sagot nila yung laging may puso, naintindihan nila kung hanggang saan level ang kaya nila munang sagutin, hindi nila minamadali, and so forth. So, yung dahil sa ganun, nakita din nila yung ibig sabihin ng tayo ay galing sa pagmamahal, ginawa sa pagmamahal para magmahal. Yan. So, ito rin, galing din kay Jesus Christ kasi yung mga tinuturo ko, mga binabahagi ko sa kanila. Pero may tamang proseso lang po kung binabahagi para maabot nila yan. Yan. So, this became apparent to Mary and me. I was able to see into the structure of bodies and to see where there were energetic blocks. Parang nakikita na kasi nga ni Jesus Christ, diba, yung struktura ng katawan, kung nasaan yung mga naka-block sa katawan ng isang tao. And I was given information from the non-physical in what you would consider a download or a transmission of what this particular thought structures was from. So, binibigyan din si Jesus Christ ng download na may information na non-physical
o mga, yung parang gabay, kung ano daw yung mga particular struktura na ito na nakikita niya. Pag sabi po nung sinasabing download, nagagawa na rin po namin yan with the proper training. Ano ba yung download? Meaning, pag nagmamastermind kami, pag may nagtanong, kung may question, makakapagsagot, makakapagtuloy-tuloy ka ng salita. Kung mapapansin nyo, minsan, pag may tao kayong kausap, tanungin mo sila, gumagalaw sila minsan, no? Yung parang naglo-loading yung isipan nila pag tinatanong mo. Yung iba naman mabilis, hindi sila nag-iisip, basta na nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganun. Case-to-case basis. Pero yung sinasabing download kasi is parang ganito, habang nagpapaliwanag ako sa inyo, tuloy-tuloy din yung download ng information na nakukuha ko, tapos nagpapaliwanag ako sa inyo. Parang ganito, saan ko ang galing yung information na to? Ba't tuloy-tuloy ako magsalita? Ba't tuloy-tuloy ako magpaliwanag? At pag nagpapaliwanag ako, bakit parang something na dito siya nanggagaling eh. Dito sa dibdib ko. Yan. Yung parang galing sa puso. And then, pupunta dito. Parang may nararamdaman ako may pumapasok dito. And then, sasabihin ko sa inyo. Yan. Anyway, all sickness are thoughts brought into manifestation as negative. Agree po ako dito. Lahat ng mga sakit ay galing lagi sa manifestation ng sinasabing negative. No, ano yun? Walang exception yan. Lahat ng tao na nagkakasakit ay almost lagi sa negative. Pwede nilang sabihin, o pwede mong sabihin, hindi naman ako negative mag-isip eh. Akala mo lang yun. Subukan mo pang bantayan ng maigi kung anong sinasabi ng isipan mo sa time na ikaw lang mag-isa. Sa time na ikaw lang ay solo. Sa time na ikaw hindi nagsasalita. Pag sinabi kasing negative, hindi lang yun yung nag-iisip ka ng masama, kundi kasama na rin yung panghuhusga. Nanghuhusga ka ba sa iba? Yung wala namang ginagawa yung tao sa'yo, sinasabihan mo yung tao na ganito ganon? O may sinasabi kang hindi maganda sa sarili mo? Halimbawa na lang, may nangyari sa yung nabangga ka, ang sakit-sakit, di mo naman sinasadya, tapos bilis sasabihin mo sa sarili mo na, "Rubian, tanga-tanga ko talaga." Yung ganon, so sinisisi mo agad ang sarili mo. Something like that. Or di kaya nabangga, sisisihin mo yung gamit na nandyan na mo lang ginagawa, sisisihin mo to. That's also an attack. Pag inattack mo to, yung gamit na to, matik inattack mo sarili mo. Kung inattack mo sarili mo, matik inattack mo rin ibang tao. Wala kang kawala. Yan po ang law. Yan po ang batas. Kaya nga sinabi, iisa lang tayo. Hindi na katawan. Ibang katawan ko, ibang katawan mo. But iisa tayo sa sinasabing espiritu. Kaya every time, almost, palagi, pag ikaw ay may sinabing hindi maganda sa ibang tao, automatic yan. Sinasabihan mo yung sarili mo. Okay? So yun. So, you would say an ulcer in the stomach is from lack of digestion. But it is not. It is from fear. Ayun. Sino sa inyo dito nakaranasan ng ulcer? Sino yung narinig nyo nagkakaroon ng ulcer? Yung sinasabing kulang sa pagkain, hindi ko makain na maayos, lagi daw nagugutom, ganito ganun, kung ano daw kinakain, ganyan-ganyan. So, hindi lang pala siya dahil sa mahina mag-digest yung katawan, but dahil galing sa takot. May takot. So, isa rin to sa sinasabing kakulangan sa absorption. Mag-absorb ng katotohanan. Tapos, kaya nagkakaroon ng ulcer dahil din sa sinasabing rejection. Nire-reject yung katotohanan kaya nagmamanifest yung fear. Ayun. So, diba, once again, nagkaka-ulcer kasi dahil sa takot. Anong klaseng takot? Hindi matanggap, hindi ma-absorb ang katotohanan. Or kaya nagkakaroon ng takot. Or di kaya pag-reject. Hindi tinatanggap yung katotohanan kaya nagmamanifest yung fear. Yan. It is stress related to fear. And that is what causes an ulcer. Yan, bagong big point po yun para sa atin na hindi pa aware dyan, no? Kaya nagkaka-ulcer. Pwede nyo kasing tanongin yung mga taong may ganyan eh. Na ano bang kinakatakutan nila? Pwede na sabihin, hindi, wala akong kinakatakutan. Bakit ganun po, no? Kasi may nakaprograma na talaga sa isipan natin sa kailalim-laliman or kaloob-looban or something na minsan kasi pag tinanong mong isang tao kung kinakatakutan, laging sinasabi wala. Common yan. Kasi yung ganyan yung Filipino, di ba? Laging sinasabi okay lang ako, wala, ayos lang, ganyan. Hindi na iniisip, pero sa totoo lang meron kasi nga nakikasama, nahihiyang magsabi, baka sabihin mahina, ganito ganun. But meron at meron. Minsan, ayaw sabihin yung fear, kasi parang yung fear na yun is common naman ang ginagawa ng lahat, kaya hindi mo na sasabihin. Ano pang purpose, ba't mo pa siya sasabihin? Parang common na ba? Nung na, alam na, ba't mo pa sasabihin? Yung ganun, for what reason?
Pero actually, most likely is because of fear. Minsan pag nasasanay ka na kasi sa fear, hindi mo namamalayan na yun palang bumubuo ng sakit sa'yo, kaya hindi ka gumagaling kahit anong mangyari. Paulit-ulit, parang gumagaling tapos babalik na naman. So there's some sort of fear na nangyayari, kaya nabubuo yung stress, tapos nagiging fear, tapos nagkakasakit. So hindi lang po yun sa ulcer, marami pa pong iba. Okay, so when I was in these evening classes, when beings came by to commune, for they knew that something was afoot and that there was some strange happening, not all were conductive or open to this information. So nung nag-umpisan daw siya maggawa nga ng evening classes, may mga taong gustong pumunta kasi mayroon talaga silang napapansin na kakaibang nangyayari. Pero siyempre, hindi naman lahat talaga ay open sa ganitong klaseng impormasyon. And I really agree to that. Kahit sa akin din po, hindi po lahat ay open. Hindi lahat, kaya yung pinagbabahagian ko lang din po yung tinuturo ko sa Rujik Divine Hub, kung sino lang talaga yung pumasok. Kung hindi pumasok, hindi po namin pwede ilabas yung mga impormasyon na ginagabay ko kasi mawawalan po siya ng value o energy. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya if ever man may gusto magpaturo sa kanila, hanggang sagot lang pero hindi mabibigay ang lahat. Dahil iba po kasi yung step-by-step process talaga eh. Iba eh. Na minsan kasi akala mo talaga okay ka na. Well, maaring yes talaga. Pero pag nagawa mo kasi yun, yung sinasabing guide, dun nga sa loob, makikita mo kasi yung pagbabago. As in. Yan. So, ito ang sinasabi ko sa inyo is salita lang. Wala akong pruweba na mapapakita sa inyo kasi lahat ng pruweba ko is internal. Nakita lang ng mata ko yun, na-experience ko, naramdaman ko. Sa loob ng isang taon na yon na ginabayan ko yung iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng profesyon, meron ding bata na kasama din doon. Hindi man ganun naging consistent, pero yung tatay niya kasi kasama, yung tatay so naging consistent, yung si Brotherton, ginagabay niya rin yung anak niya. Ganun. So, sobrang iba po yung release ng energy at yung nakita nila nung ginawa po nila ito. Kaya masasabi kong nakagawa na ako ng standard na kahit ng klaseng tao o lahi ka pa, kung gagawin mo ito, gagana talaga siya. Okay? Many listened to me speak and left immediately for fear of retribution from the God they believe in. So may mga taong pagkasabi pa lang, umaalis agad. Parang yung mga nanonood din dito, pagkapanood pa lang, close agad. O lipat agad. Hindi nila gets, hindi nila gusto. May mga ganon din. Ito kasi sinasabi, natatakot sila na baka parusahan sila ng Diyos sa mga binabahagi ni Jesus Christ na tungkol sa lessons niya every night. For I spoke blasphemy as far as traditional Jewish teachings went. Kasi parang lahat na ng tinuturo ni Jesus Christ ay blasphemy, yung parang kabaliktaran na, wala nang katuturan, walang katotohanan base sa traditional teachings ng Jewish. Yan. I conveyed information about reality that was truly beyond their comprehension. Nagbibigay kasi siya ng mga impormasyon na talagang base sa realidad na talagang lagpas pa sa kaya nilang unawain. And it was through this process of speaking to few that I realized I must speak in words that were understandable to the common folk. Doon niya rin na-realize na dahil sa prosesong mga pananalita na ginagawa niya, kailangan daw talaga niya magsalita na kung sa madali po maintindihan ng mga common na tao. Which is ito yung ginagawa ko rin po sa inyo. Pag nagpapaliwanag ako, kung hanggat maaari, isa level po ng kahit sino ay pwedeng maintindihan o madali nilang mag-gets yung pagpapaliwanag ko. And of course, I have mentioned this before, but this was the inspiration for how I developed this idea of speaking in parables. At syempre daw, na-mention niya nga dati, ito daw yung inspirasyon kaya nakadevelop siya nung idea no speaking in parables. Meaning magsalita siya ng mga medyo lower level of word na parang kailangan niya mag-create ng another logical or term na madaling maintindihan ng mga taong tulad ng mga, siyempre, what do you expect? Ano nakikinig, mga magsasaka lang, di ba? Hindi naman sila nagbabasa o nag-aano. So, kailangan niyang ibahin yung mga terminology niya kapag siya ay nagtuturo. It was so that the beings of ordinary mind could comprehend what I was saying. And I could also disguise the teaching to prevent
persecution by the church hierarchy. So yun. So ginagawa niya ito para maintindihan nga ng mga ordinaryong tao at madali nilang maintindihan. And also, dinidisguise niya. Iniba, parang tinatago niya yung teachings niya para hindi nga daw siya ma-persecute agad. O so ma-persecute, maiwasan bang ma-persecute siya ng mga church? Kasi may hierarchy dati, yung parang may mga hari, mataas-taas ang level kasi dati talaga pa. It became very clear to me early on in this experience that there was much disapproval in the church. Klaro din sa kanya, kahit nung una pa lang, na itong experience niya ay ayaw o disapprove talaga ang church dito. Yung church structures sa mga mensahe na pinapasa niya. But if I told the story about sheep or wheat or buildings, I could not get in trouble. Pero pag binanggit niya yung tungkol sa mga kambing, mga buildings, ganyan, or di kaya mga pagkain, hindi siya magkakaroon ng issue or challenge. I could not be accused of blasphemy. Oo nga naman. Which is yan din yung yung natutunan ko talaga dati. Yung nag-umpisa ako mag-vlog. Yung mga nag-questions, mga sinasabing, matakot ka, paparusahan ka sa Diyos, demonic yung ginagawa mong law of attraction, ganito, ganun. Nagtataka talaga ako nun, bakit ganun yung nangyayari. And then, nabang tumatagal, nung hindi ko pa ito nababasa yung ganun, parang kumbaga sa kaulit-ulit ko, na tinuturuan yung mga tao, napapansin ko talaga na pag ako man ay magbibigay sa kanila ng gabay, ililabel ko yung mga salita o yung gabay ko na alam kong standard sa taong ito na kung saan pasok sa terminology o words na alam niya. Ganun ako. Yun. Kasi pag iniiba ko siya, pipilit ko yung tamang terminology na alam ko. Halimbawa, to know and not to do is not to know. Ginanyan ko. Ibig sabihin, kung alam mo lang, pero hindi mo naman siya ginagawa, ibig sabihin, hindi mo talaga alam. Dati ganyan lang ako magpaliwanag. Kaya, anong ibig mo sabihin doon? So, ibig sabihin, mali itong ginagawa ko, mapapaganyan. So, kailangan ko siyang ibahin in a way na kung doctor terms, kung nurse terms, kung engineer term. Parang kaya na. So, halimbawa, kausap ko dati, dancers, ganyan. May ginabayan akong mga dancers. To know and not to do, sabihin natin, aware kayo sa pagsasayaw. Magaling kayo kung isipin nyo, imagine nyo, ang galing nyo. Nakakagawa na kayo ng steps. But the question is, ginagawa nyo ba? Ginagawa nyo ba yung naisip nyong dance? Minsan kasi may mga bagay na sasabihin, sige nga, try mo mag-choreo nung hip-hop. Alam ko na yun eh. Oo nga, alam mo, aware naman kami. Yes, aware naman kami. Pero, pwede mo bang gawin? Yan, tapos bibigyan ka namin ng ganito, may music. Tapos, bigyan nyo kami ng steps, ng choreography. Ganyan. Tapos, titignan namin. Yan, tapos, hindi niya halos magawa. So, yun yung ibig sabihin nun. And then, sakay papalawanag, ayun ang ibig sabihin namin na to know and not to do is not to know. Minsan kasi, may mga bagay tayo na talaga akala natin alam natin, pero hindi pala talaga. Iba kasi yung nasa isip lang. Kasi sa talagang ginawa mo siya in actual. Kasi na-experience mo. Yeah, pwede mong ma-experience yung iniisip mo. Pag lagi-lagi mo siyang iniisip, araw-araw, paulit-ulit, mangyayari naman siya. Bibigyan ka ng sitwasyon na kung saan mapapagalaw ka talaga. Either gagalaw ka ng maganda or kusa, or either may gagawa ng sitwasyon na parang negative para masaktan ka at lalo kang gumalaw. Mapapapush ka na para gawin yun. May ganyang sitwasyon lang naman. Pero yung negative na yon, nagmumukha lang negative, but actually, blessing in disguise. Yan. So yun po yung ibig sabihin na kailangang ibaba ako kung sino man yung kausap ko, sabihin natin kasambahay man yan. Kasi marami akong nakausap ng kasambahay na nasa Hong Kong, ganyan, at nasa ibang bansa. At kung saan pa na gusto magpaturo. May mga nagpapaturo dati na magbubuti lang siya. Di ko lang makalimutan, Cebu yata yun, ganyan. Yung mga nakatira din sa mga squatter, yung walang-wala talaga. Dati may nagpapagay talaga sa akin ganyan eh. Nagsiwalaan lang itong mga to. Siguro nahiya or what. Or siguro dati iba pa ako magturo, medyo may pagka-harsh pa. Wala pang 6 foundation na spirituality. Nagpupush kasi talaga ako dati. Yan, dahil dun sa mga nandun yun, mga kamalian na yun, pagpupush ko, natuto talaga ako dun. Nabaguhin, mag-improve. Na gumagawa na ako ng parables, ibang storya na pasok sa guide para mas madali nilang maintindihan. Yan, okay? So yun.
However, when I spoke of God, when I spoke of Spirit, or when I spoke of divinity, I was accused of preaching when I was not qualified to do so. So, pag nagsasalita na si Jesus Christ ng tungkol sa Diyos, sa Spirit, or di kaya sa pagiging divine, inaakusahan na siya na wala siyang qualification. Hindi siya qualified para gawin ito. Parang dito lang din po sa Canada. Dito kasi Canada, kahit anong galing ang skills ang meron sa'yo, napaka-importante pa rin sa kanila yung certification. Are you certified? Yan sila. Hindi sila magtitiwala kung wala kang certified. Yung ganon. Ayun ko ba ba't ganyan yung mga tao dito? Talagang, anyway. Ako kasi yung point ko, kahit wala akong certification, I have a real skill. Parang yung sa Japanese ko. Yung Japanese interpretation ko na skill, supposed to be, dapat meron kang level 2. Ano kasi niya, ang highest level 1, ang lowest level 5. Ni isa po dyan, wala akong ano talaga. Tawag dito yung test na JLPT something na licensure. Wala talaga. Ewan ko, parang ang lakas lang talaga nung bugso ng calling sa akin na huwag ka na mag-test. Speaking ka lang, okay ka talaga dyan. Makakaya mo yan. O sabihin natin, ayaw ko talaga mag-test. Mas hindi ko pinipili mag-test. Ayan. And then after nung ginamit ko yung law of attraction, sabi ko nga, alam ko pwede akong kumita ng 70,000 kahit wala akong JLPT. Kasi pag ikaw ay nasa level 3, pwede ka na mag-demand ng 60,000. Pag ikaw ay may level 2, pwede ka mag-demand ng 70 to 90. Pag ikaw ay level 1, pwede ka mag-demand ng 100 to 120,000 per month na sahod. Ganun po kasi yung levelan ng JLPT. Yan. So ako wala. As in wala. Pero naabot ko yung sahod na 70,000 pesos. So yun yung parang sasabihin kong himala o hiwaga nung sinasabing pag ikaw ay naniwala talaga. Yan. But anyway, ang pinag-uusapan ay certification. Bigla naging law of attraction, no? Anyway, so yan. I saw that this was the case, but what I realized was that I needed to pass on the truth to as many beings as I could because this was clearly a message from the divine. Pero kahit ganun man daw yung case, yung nangyayari, na-realize pa rin niya na kailangan niyang ipas yung katotohanan sa maraming tao as much as possible kasi klaro na ito ay galing sa divine, sa may kapal. It was clearly a message from that which you call God. Klarong mensahe na talagang galing sa ating may kapal. Although, my definition was drastically changed in those weeks. Pero ganun pa man, yung definition niya ay talagang sobrang nagbago. Sabi natin yung way kung paano niya pinapaliwanag. I no longer understood God to be a being. Hindi niya na daw naintindihan na ang Diyos ay isang being o tao. I no longer understood God to be an angry man in the sky. Hindi na rin naintindihan ni Jesus Christ na ang Diyos ay nagagalit doon sa sky o sa langit. As many beings understood Him to be. Kasi maraming tao ang pagkakalam nila na ang Diyos ay parang isang tao, na ang Diyos ay nagagalit sa langit, na kaya mapaparusahan ka, bigla kang titirahin ng kidlat, ganito ganon. Yan. So hindi po. Pero yung karamihan, yun kasi yung alam. Pero si Jesus Christ, nung time na yun, hindi na daw talaga ganon yung pagkakaunawa niya. Kahit sa akin, nag-umpisa lang to, nung nabasa ko yung conversation with God. Sabi nga bakit may nakalagay na God, fear God sa mga damit, di ba? God, fear of God. Yan. Usong-uso yan. Essentials na damit, fear of God. Sabi ko, ba't kailangan mo matakot sa Diyos? Hindi ba dapat mahalin mo yung Diyos? Imbis na fear of God, love the God. Di ba? Does it make sense? Parang, ito kasi, kung titignan mo maigi, sino ba nagsabi na paparusahan ka ng Diyos? Yung tao, di ba? Narinig ko ba talaga nagsalita ang Diyos na paparusahan ka niya? Yan parang ganon. Akala ko ba ang Diyos ay mapagmahal? And then, dapat di ka na lang niyang ginawa kung paparusahan ka lang niya. So, tatanungin mo, anong purpose? Bakit maraming masasamang tao? Bakit hindi nawawala yan? Di ba pwedeng isang ganun na lang, wala na lahat na yan para tapos na, hindi na maghirap ang mga tao? I'm telling you, no, that's not the purpose. Lahat ng mga ginagawa na nagmumukhang akala mo mali, negative sila. No, that's right. Gawa rin ng Diyos yan. Mga ano yan, mga espiritu yan na pinili nila maging ganun sila.
For what reason? For you to learn. Because without those soul, without those people, hindi mag-i-improve, hindi mag-i-elevate, hindi mag-level up yung pagkatao mo. Parang sa akin lang din. Sa dami na na-experience ko. Kung hindi ko na-experience yung mga to, yung mga soul na to, yan kasi yung yung sinet up nila na parang bigyan ako ng bugso ng grabing negative. Na kailangan kong harapin at maintindihan kung paano ko siya yayakapin o intindihin at papatawarin. Yun siya. So without them, hindi mag-elevate, hindi ko makikita yung sinasabing paraiso dito sa mundo ito. Yan. Okay? Understood him to be. This had been shifting for me over years. But when my enlightenment took place, I was clearly shown that this is an energy that creates all things and is manifested in all things but can be shifted through thought. So umpisa nga nung na-enlighten na si Jesus Christ, nakita niya talaga at pinakita sa kanya ng klaro na ito po ay creation ng lahat ng bagay na nagmamanifest talaga at kaya niyang i-shift gamit ang isipan. Hindi lang po siya, kaya nyo rin po mag-shift gamit ang isipan. Ngunit ito kasi yon dahil sa ego natin, dahil sa mga palabas natin nakikita na parang pag nag-isip ka dapat isang ganun lang, magbabago na agad. Hindi po siya ganun. Dahil hindi naman po tayo o hindi natin ginawa yung training niya nung nag-uumpisa pa lang siya. Nag-umpisa tayo na kung saan ilang taon na kayo. Kahit ako, ilang taon na ako nung nakarating na ako sa ganito. Ang tagal. So meaning, kaya yun, pero sobrang dedication. Hindi siya agad magawa dahil meron tayong matinding ego na nanalaitay dito. Pero posible siya. Kailangan mo talagang itodo ng push. Itodo talagang isi-set aside mo. Kumbaga talagang gagawin mo ng lahat. Wala ka nang pakialam sa lahat ng kahihiyan. Ready ka na iwanan ng lahat ng mga tao. Yung ganon. Kasi ibang mindset na yung gagamitin mo dun As in, sobrang iba talaga. Sasabihan ka na talaga ng weird. Kakaiba ka na talaga. Ano nang meron sa'yo. Meron po ako nakilalang ganyan. Meron. Ngunit, ang nangyari lang sa kanya, nung nangyari yun, grabe yung ego niya. Aware na siya Aware na siya. May something na kaya niya na mag-create into something pero hindi niya mag-create kasi nga yung ego niya grabe nag-aamok. Ang daming mga sinasabi. Ganon. But anyway, kaya nga once again, gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya po siyang gawin pero in a matter of training talaga. Kailangan idaan sa tamang training kasi pag hindi nyo ginawa sa tamang training to, darating sa point na mapapagod ka, balik ka na naman sa una. I've been there for so many times na rin. Ba't kaya sabi ko, ulit na naman ako sa scratch. Ano ba nangyari sa akin? Kasi lagi ko nagmamadali. Hindi lang nagmamadali. Ano ang ginagawa ko? Parang gusto ko ba lagi times 10 o times 100 yung speed ko sa bawat bagay na ginagawa ko. Ayaw ko ng patience. Gusto ko madali. Gusto ko nag-jump. Gusto ko agaran. Yan. Yun talaga nangyari sa akin. Kasi may feeling ako na nag-aapura. Yan. Kaya yun yung nangyari sa akin. After nun, nakamit ko na siya. May mararamdaman ka lang. Tapos napapagano'n ako. Ano nasunod? Napapagano'n ako. After ko siya ma-achieve. Yan. So, yung sinasabi ko lang po sa inyo is real life experience. Kung hindi nyo pa nararanasan, subukan nyo po. Kasi pagdating nyo doon, makikita nyo kung anong sunod. Sana makita nyo. Anyway, yun nga. So, it is not independent in and of itself. It is something that responds to human thought. I realized that there must be some mistaken definition in that which we called creation. So dito, ito nga talaga ay nagre-respond sa isipan ng mga tao. Ang na-realize din niya na maaring baka may mali sa definition na to na sinasabing creation. For I was not seeing a hard and fast object reality. Kasi hindi niya nakikita ni Jesus Christ yung may matigas at mabilis na object sa realidad. Ang nakikita niya daw sa reality that responds to higher vibration thought. Yun yung mas nakikita niya. Yung reality na nagre-respond sa higher, mas mataas na vibration na isipan. I had obviously been endowed with some energies that were not what you would consider run off the mill or normal.
Nabigyan talaga siya ng enerhiya na kung saan hindi natin makukonsider na normal. Iba talaga. I was coming to understand that I had been invested with a powerful force of transformation and illumination that was a large responsibility to bear. There was no doubt about it. Naintindihan niya dito na binigyan nga siya ng napakalakas na power na force, na kapangyarihan na ma-transform, yung sabi natin, yung ma-illuminate, mabigyan ng picture o ng buhay, ganyan, yung malaking responsibility na kailangan niya bitbitin at wala siyang pagdududa doon. So itong mga sinasabi, ba't po ko dito, naniniwala ng sobra sa kanya talaga. Kasi yung energy niya noon pa, since 2020, lagi nagpa-pop up yung picture niya sa akin. Hindi ko lang pinapansin, ba't ko siya lagi nakikita. Hanggang sa nagkaroon ng situation, hanggang sa nag-spiritual na ako, hanggang sa nag-aasa ko sa mga psychic to remove my blocks, yan. Nangyari din yun, hanggang sa panang-meditate ko until now, sige pa rin. Marami na akong breakthrough na nagawa, hanggang sa pumasok na ako sa sakit, nag-training talaga ako. And then, nagkaroon ako ng chance na mag-ask ng question sa kanya. Sabi ko nga sa kanya ay, ano po ba yung pwede kong gawin para ma-experience ko rin yung sinasabi niyang divine eye dito sa mundong ito. Ang unang-una niya talagang sinabing sagot. Kung gusto ko daw ma-experience o kung may gusto ko sa isang tao na makamit, kailangan daw magawa ko kung anong ginagawa nila. Ayan. Nasabi niya, it's very simple. Na-reincarnate daw siya for so many times. Pero each reincarnation niya, nakafocus siya sa mind. Ganon. Kaya napaisip ko, teka, paano simple yun? Reincarnate, nabuhay ng ilang beses sa mundong to. Na nakafocus lang talaga sa mind. Hindi ko rin alam kung pangilan ko na to. Hindi ko rin alam kung lagi ako nakafocus sa mind ko. Yan. So, marami pa dong instructions actually na sinabi niya na ang iba doon ay hindi ko pa magawa kasi may mga kailangan kong harapin na munang harapin. Pero ang iba nagagawa ko siya. Yan, para mas maayos ko siya. Actually, hindi siya madali, basically. Lalo't may ego. Pero ganun pa man, tuloy lang kasi sinasabi din niya na you are always in the perfect situation para ikaw ay mag-evolve. Kung naman ang buhay mo ngayon, nasa tama ka talagang proseso. Yan yung pinaka-perfect mo. Parang sinasabi din na huwag kang magmadali na ma-awaken ka ng parang ganun. Because it will only happen naturally nang hindi mo mapapansin. Ganun siya. Just keep on doing reading, keep on doing yung ganito, pag may meditate or whatever, lalo na yung pagpapatawad, yung more awareness, yung pagbibigay ng understanding, kindness, love, lalo na yung walang pangmusga, pero more on forgiveness talaga. Ilagay sa top of the list. Sa pang-araw-araw, nangunguna lagi yung pagpapatawad. Ang hirap po kasi, ang hirap, may mga times talaga ang hirap, kahit ulit-ulitin mo siya, ang lakas ng ego. Gumagana siya. Kaya talagang sincere na grabing pagpapatawad ang gagawin mo. Hanggang sa tumahan itong isipan mo. Yan. Anyway, so yun, Mary and I spent many nights talking over what this mean for us and what this meant for humanity. I was given information on a regular basis. So nag-usap lagi si Jesus Christ at si Mary na kung para saan ba ito, ano bang meaning to para sa kanila at para sa mga tao. Kasi binibigyan siya ng information in a regular basis ng source. A daily basis and many times a day. No? Ganun pala. Sa loob ng isang araw, maraming beses siyang binibigyan ng mga information from the non-physical, and I communicated this information to Mary sa mga source o sinasabing spirit guide o kay God. Tapos kino-communicate o sinasabi niya ito kay Mary. It was clear to both of us that this was a massive responsibility. Klaro sa kanilang dalawa na napakalaking responsibilidad ito. Parang Spider-Man lang, no?
great power comes to great responsibility. Hindi ko alam kung napanood niyo yun. Yung sinabi ni Uncle Ben, great power comes to great responsibility. Yan. That I was given information that was destined for humans to hear and destined for them to understand. Binigyan sa information na siya ay na-destined o naging destined niya talaga sa mga tao na marinig ito at destined din ng mga tao na maunawaan ito. We decided that this information would be well served by bringing on board a set of people to whom I could communicate this openly and honestly without fear of judgment. So nag-decide sila na inform nila ito sa mga well-served na mga tao o kakilala nila o set of people na pwede nilang i-communicate na kung saan open, honest talaga nang walang kasamang takot at pagdududa o panghuhusga. Pero ito rin po yung ginawa ko. It took me a year. Grabe. I mean, yung nag-uumpisa pa lang yung mga apprentices sa Rujuk Divine Hub nung ginawa ko po siya. Ang daming patience, ang daming non-judgment, ang daming forgiveness ang ginawa ko. As in, talagang inunti-unti ko na matanggal ko ang kanilang baluti o depensa o shield sa sarili. Kasi ang daming ang programa, pero buti na lang dedicated din silang gawin ito. Kasi may mga part talaga na pag nagmi-meeting kami, yung kung ano man yung tinanong question, malayo yung sagot, pero kahit malayo yung sagot, i-align back ko yun. I-acknowledge ko yun, and then dadagdagan ko para ma-align back siya kung saan talaga yung tamang daanan. Ginagabayan ko sila ng ganun. I don't know, nagkaroon na ako ng ganung abilidad, siguro sa dami ko na rin tinuruan, na hindi ko na magawang mahusga sabihin mali yung ginagawa mo. Nasanay na talaga ako na kahit anong paliwanag mong o sagot ibigay mo sa akin, tama yan lahat. Kasi yun yung perception mo, yun yung gumagana sa'yo. May mga part minsan na nag-asa ko ng question, ang tinutumbok kong sagot ay ito, hindi man nila masagot, may hawig doon. And then unti-untiin ko yan sabihin. Minsan hindi ko sasabihin, dahil hintayin ko na sila mismo makapagsabi nito, which is it happens. Nangyari na sabi ko, lagi kong sinasabi, always, na finally, nandyan ka na sa level na yan. Thank you so much. Finally, naka-breakthrough ka na. Yan. So, ganun. Kasi hindi naman nangyari sa akin. Always, sa lahat ng mga natutunan ko, hinahanap ko yung sagot hanggang sa matumbok ko na ako lang mag-isa. Walang nagsasabi. And then, ulitin ko lang ulit basahin na matagal na pala nandun yung sagot. Sadyang yung awareness ko, yung clarity, yung mata ko, yung isip ko, ay hindi pa well-trained para makita yun nung una ko palang binabasa o ginagawa. So, kailangan it takes a lot of repetition and days and hours and years bago dumating talaga sa ganitong klaseng way ng pananalita o pag-uunawa. Yun po siya. Which is yun din po, sabi natin, 1 year, ako 10 years nag-training, tapos 1 year. Ano yung difference? Ako kasi, nung nag-umpisa ako, wala po akong ka-mastermind. Ako lang lagi solo. Ang ka-mastermind ko, sarili ko. Ako lang lagi nagpapaliwanag sa sarili ko. Walang nagturo sa akin na ganito yung gawin. Walang nagturo sa akin na ito yung ganito, ganyan. Wala po talaga. Always solo lang po ako. More on trial and error. Kaya nung natutunan ko na ako na yung pinakatamang daan, kung sino man ang pumasok na bago, ginagabay ko na agad doon sa tamang daanan. Bakit po? Kasi yung tamang daan na nagagawa ko, didiretso agad kasi sila nun eh. And then, matutumbok na agad nila para matumbok agad nila kung nasan yung limitasyon nila sa kanilang buhay. Yun. So after nun, pag nandun na, saka gagawa ng another solution. Yun po. Yun yung nagiging yung parang nag-visualize ko na meron kang daanan sa left side na parang paganon-ganon. Pagdating sa right side, gagawang kita para isang diretso ka na lang. Dahan-dahan, paunti-unti lang din. Hindi kita bibiglain. Unti-unti talaga, as in. Yan. Hanggang sa makita kong nagiging klaro na yung isipan mo, natatanggal na yung mga sinasabing filler words or mga sinasabi mong salita na kung isipin mo saan galing yun. Yung mga ganyan, yung minsan yung mga hindi ma-express, yung pumipigil sa kanila. Ayan. Pag nagiging okay na, yan na. Unti-unti nang dadagdagan.
Minsan nga ginagawa ko, dinadagdagan ko, pero binibitin ko. Kaya ko siya binibitin para mas lalo nilang hanapin. Kasi pag binigay ko na, yun yung gusto ni ego eh. O, nandiyan na, okay na. O, ba't mo pa magpapatuloy? Yun po yun. Pero, hindi lang din yung purpose ko. Kaya hindi ko siya binibigay. Kasi the more na binigay, sinubo ko lang lahat ng sagot sa kanila, hihina sila. Kaya yung purpose ko, pag ako nag-training, hindi lahat ako magpapaliwanag. Sila ang magpapaliwanag sa akin. Bakit? Kasi pwede ako magpaliwanag, magsalita lahat tulad nito. Wala kayo, nanonood kayo dito. Kung nasa meeting tayo, nagpapaliwanag ko ng ganito, tatanungin ko kayo sunod, ano ang naramdaman nyo after nyo mapakinggan yung mga pinaliwanag ko dito? Ano ang bago nyong aha moment? Tapos tatanungin ko kayo isa-isa. Yun po yung way ko. Kasi, ba't ko ginagawa yun? Doon ko malalaman kung nagpipay ka ng attention o hindi. Yun siya. Kasi it's been proven and tested to me. Kahit ako noon, pag may nagpapaliwanag, hindi ako nagpipay attention. Nagaganon-ganon ako. Gumaganon lang ako. Yun. So with this kind of training, nagigising yung pak. Gising sila. Naging attentive sila. So dahil sa kakaulit ng ganon, nagkakaroon ng kusa yung isang tao para unawain kung ano yung sinasabi nung nagpapaliwanag o kapag ikaw ay nasa harap ng mentor. Kaya meron din po kaming etiquette lesson na kung saan maunawaan mo ano yung tamang asal kapag nasa harap ka ng isang meeting o nasa harap ka ng isang mentor. Anong gagawin mo? Magsasalita ka o makikinig? Yun po. Anyway, tutuloy tayo dito. To speak this material to strangers was not possible because they were not always in alignment with that which I was preaching and often ran to their rabbis and priests to complain that blasphemy was being spoken. So, pag sinasabi niya daw kasi ito, yung mga ganitong klaseng material sa mga strangers, na kung saan hindi posible dahil sila ay laging pumupunta o naka-align sila sa sinasabing preacher or rabbis or priest. Yun yung mga nagsasalita ba, mga preachers before. Yan, andun sila nagko-complain na itong sinasabi ni Jesus Christ ay isang malaking walang katuturan at katotohanan. Ganun po. So ito po, kaya rin po ako hindi ko sinasabi sa strangers kung ano alam ko. Kahit ka-workmate ko, whatever it may be, nilalagyan ko lang yan minsan ng konting impormasyon. Pero ang tagal bago ko siya bitawan. Kasi ang daming alignment kung kailangan gawin. Ang daming laro ng salita ang kailangan ko gawin kasi nasa egotistical state of mind sila. I give you an example. I've been working right now dito sa Muji as e-commerce. May mga ka-workmate talaga ako, mga bata pa. Grabe yung egotistical nila. Mahilig sila mag-assume. Mahilig sila manghusga. Mahilig sila magsalita ng judgmental way. Pero para sa kanila, hindi sila judgmental. Ang ibang tao ang judgmental. Ganyan. So sa akin, wala yan. More on forgiveness na ako. Dumadating na sa point na unti-unti na nagigets na nila. Tulad nung, ito kasi lagi, sabi niya, nga pala may vent out ako for the last time. Na yung isa daw ka-workmate namin is ganito, ganyan. Dahil sinasabi, magaling na ako. Magaling na ako. Okay. And then sabi ko sa kanya, wait, I have a question. Lahat ba nang iniisip mong ito tungo sa kanya ay talaga bang narinig mo? O ginawa-gawa mo lang sa isipan mo? Sabi niya, anong ibig mong sabihin yan? Kasi ako, sa totoo lang, nung ganyan pa ako dati, ako yung taong iniisip ko na ako ay laging tama. Like ko iniisip na alam ko na kung ano yung ginagawa ng isang tao. Pero pag sila ay directly kong inask, base sa iniisip ko na akala ko tama talaga, pag tinanong ko sila, most likely and all the time, mali ako. Iba palang iniisip ng isang tao. Ganon siya. Sabi ko, mas maganda i-clarify mo yan. Or else, ikaw lang talaga ang mahihirapan sa sarili mo. O paano i-clarify? Kausapin mo siya na mas maayos. Para malaman mo, baka talaga mamaya iba iniisip nun. Akala lang natin. So, ba't ko sinasabi yung ganun sa kanya, no? Kasi yung pinagsasabihin niya sa naming workmate, kinausap ko na. Alam ko na yung past history niya kung bakit ganun siya magtrabaho. Naintindihan ko na, kaya dun papasok yung 6 foundation ng spirituality. First, you have to be aware. Pansinin mo kung ano nangyari. Pangalawa, learn to forgive. Always forgive kasi minsan parang nakaka-offend yung ginagawa ng ka-workmate mo. Hindi mo alam kung ba't ganun siya.
And then pangatlo yung understanding. Kinausap ko siya. Nag-ask ako ng mga questions. So may mga technique po ng mga questions, hindi ko na po mababanggit dito. Sa Rujik Divine Hub lang po matututunan yan. Nasabi nga ng mga apprentices ko na meron nga daw akong ability na kahit hindi ko tanongin, na ilalabas nila yung sikreto na kahit hindi sabihin ay nasasabi na. So may ganun ako na talagang na-develop ko na since 2019 pa, hindi 18, 17. Nung nag-umpisa akong mag-training about sa how to ask sincere question. May tamang step by step dun eh. Kung paano mo tatanungin sa kanila ng mas maayos yun, and then madidig mo na minsan, kakatanong ko ng ganon, out of nowhere talaga may nabibitawan silang salita na talagang sa akin is ting, okay, nakuha ko kung bakit. Na may nabibitaw at nabibitawan talaga. Ayan, and then na-acknowledge ko na yun. At nakukonect ko na, natatrace back ko na kung bakit siya ganon, bakit ganito ganon. Ayan, alright? So yun, anyway, it triggered their fears of judgment by a vengeful God. So, hindi lang po sa vengeful God, kahit sa work ko, kapag sinabi ko yung alam ko sa ibang tao, magti-trigger yung ego nila at ako ang mamamali sa kanila. Been proven that for so long. Mahilig ako makipagkonfronta dati pa. Mahilig ako magalit, mahilig ako mainis. Gusto ko agad maayos siya, kukumprontahin, aatakihin kita. Ganyan. Kaya itong mga taong nakikita ko dito, mahilig nga sila makumpronta. Sabi ko, ito palang pakiramdam ng mga taong kinukumpronta ko, no? Kasi yung nagre-reklamo nga na yan, meron siyang kinumpronta, yung isa namin ka-workmate, na mataas sa amin, parang supervisor namin. Tapos nung nag-usap kaming dalawa, sabi niya sa akin, hindi siya nakatulog sa gabi, na-stress siya kasi nung kinumpronta siya. Tungkol lang sa schedule yan eh. Ganon. Sabi ko, akala ko okay lang, hindi pala. Talagang pag may nangumpronta pala sa'yo, mapapaisip ka. Tapos yung isa kong ka-workmate din, yung may ka-workmate ako na matangkad, sinigawan siya, kinumpronta siya. Yun nga. And then, nung kinausap ko rin yun, nakala ko okay lang lahat sa kanya, sabi niya, hindi daw siya nakatulog sa gabi. Yung pala talaga yung common. Pag parang may tao nangumpronta sa'yo, siyempre negative yun, matik, hindi ka makakatulog, ma-stress ka. Yung isa kong ka-workmate na yun, kinumpronta din ako. May sinabi, nag-aatake talaga siya. Talagang biglang yung nag-pop up sa isipan ko yung alaala nung nag-work pa ako sa dati kong boss na Japanese na wala akong tamang ginawa sa kanya. Lagi akong mali, lagi niya akong sinisigawan. Yung ganun, yung katawan ko nanginginig. Pero aware ako. Nanginginig, sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, naalala ko yung ginawa nung boss ko. Hindi ako mapakali. Alam mo yung technique na ginawa ko? Forgiveness. Patawad, pinatawad ko yung sarili ko na meron pa pala akong ganung alaala noon pa. Dahil grabe yung ko noon eh. Yung takot ko noon eh. Sa bus na yun eh. Grabe talaga ang sigaw kasi noon. Madiin, malakas, masakit. So, pinatawad yung sarili ko, patawad. Ito yung difference. Yung natutunan ko at namamaster ko itong pagpapatawad. Nakatulog ako na maayos. Hindi ako na-stress sa gabi. And then, nung nagkita kami muli, out of nowhere, biglang nagsabi siya ng sorry sa akin. Yung gano'n, naiwagan ng pagpapatawad, no? Anyway, nasa sa inyo po kung gusto niyong subukan, kasi parang malaking kababalagan tong sinasabi ko dahil naprograma na rin sa atin na huwag ka mag-sorry kasi magmumukha kang mahina. Diba? Hindi ko naman sinabi mag-sorry ka sa kanila directly. Mag-sorry ka lang sa sarili mo, gamit ang isipan mo. O kausapin mo yung sarili mo, magsusorry ka lang sa sarili mo. Hindi mo kailangang pumunta sa kanila at sabihin sorry kung anong hindi. All you have to do is say sorry to yourself. That's it, period. Okay? As you can imagine, I received feedback from all the beings I spoke to early in this process. Some were enthralled and happy, especially those whose health I affected in very positive ways. So kung may imagine daw natin, yung mga tao ding nagbibigay ng feedback, naka-receive ng feedback si Jesus Christ sa mga pinapaliwanagan niya ng ganito. Ang iba na naging masaya talaga, parang na-excite din, lalo na yung mga tao na apektuhan ng positibo sa kanya. But there were also beings who ran in terror. Meron din mga tao na talagang tumakbo at parang nag-amok sa takot. No, within a few minutes of my speaking, may ganyang tao. Naranasan ko yan.
Hindi ko lang maalala kung saan yun eh. But sumabog agad siya. Nag-uusap pa lang. Sa meeting na yun. May ganun po. May ganyang tao. Hindi niya matik. Nangigigil na siya. Sumabog agad. Maaaring ako rin yun. Na may ganun akong ugali na pag di ko natik sumasabog agad, nag-walkout agad po ako. May ganun po akong ugali. Kaya yung lahat mga ganun, ano na yun eh. Sobra kong binago. Lalo na yung pagiging matampuhin, sobra. Na nakuha at na-adapt ko. Na-adapt siya through looking again and again sa grandparents ko, sa tatay ko. Na may, yung sabi nga yung laser na nga daw is may dugong matampuhin. Ganun, which is actually na kay Lola pala yan. Kay Lola pala galing yun. Nakwento sa akin ni Lolo na sabi niya, grabe yun si Lola mo. Nung buntis yan kay, yung sa panganay nga daw nilang anak, kay tita. Sabi lang niya na, mag-work lang ako Kasi ang trabaho nila Lolo nun, sila yung nag-aayos ng kalsada nung unang panahon eh. Punta lang ako doon, mag-aayos kami ng kalsada Pag uwi daw ni Lolo, nagtampo, umuwi, bumalik ng Romblon sa tablas. Nagulat siya, ba't nawala? Ayun, so doon pala galing yan. Kaya pala nung bata din ako, nagtataka ako. Parang may nasabi lang si Lolo na something na konti. Tumahimik si Lola, tapos sabi niya, magbihis ka, alis tayo. Grade 3 ako noon eh. Pumunta kami sa malayo. Hindi na tayo uwi. Ganun, nagtatampo pala. Mariusip talaga. Kaya kung mapapansin nyo, most of your attitude ay galing sa magulang. Pansinin nyo. Kung hindi kayo aware, try nyong tanongin. Try nyong obserbahan kung paano sila magsalita. Kasi yung ganyan, lalo na halimbawa, dati yung father ko, meron kasi siyang terminology na ginagamit. Lagi. Akala ko original niya eh. Yung sinasabi niyang itaga mo sa bato. Ganyan. And then, nung nilibing na si Lolo nun, tapos nandun kami sa bahay, nandun yung tito kong bunso. And sabi ni Papa, itaga mo sa bato. And sabi ng tito ko, grabe ka naman, Manny, para kang si Mama. Ako na-realize na, galing pala kay Lola yun. So, ganun po yun. Napapasa-pasa, pero hindi naman intended na ipasa. Pero dahil nga sa naririnig mo araw-araw, maa-adapt mo siya. What more pa ang mga palabas na napapanood mo? So kung mahilig ka manood ng palabas na action, magipaglaban, lalo na yung mga drama na parang nanginginig tas biglang hakampasin ka ganon, pak. Yan, pag ikaw ay nagalit, papop up sa yung ganong imahinasyon tapos gaganon ka rin. Nangyari sa akin yan many times. Many times. So hindi ko akalain na galing pala sa mga palabas. Ay na-imagine kong ganon. Lahat, pag every time na ikaw ay depressed, galit, naiinis, may anxiety, this and that, nagpa-pop up yung mga imahinasyon na dating nakikita mo sa mga palabas, mga pangyayari at kung saan-saan. Yun siya. Kaya ang galing po nung gumawa ng palabas. Kaya the more na nanonood ka ng mga ganon, patuloy yan. Patuloy. And also sa music na pinapakinggan yung mga nakakalungkot. Nagbibigay siya ng, nakaka-relate ako sa kantang to, tama yun nga talaga, kaya nangyari sa akin ngayon to. Yung ganyan. No, hindi naman intend ng tao nang gumawa ng music na yun. Pero sadyang dahil nga talamak yung negativity dito, kaya nakakagawa ng ganung klaseng kanta. Alright? So yun, once again, everything is an education for you to evolve. Pero mag-evolve ka lang kapag napapansin mo at kapag meron kang kamalayan o awareness sa sarili mo. Kung wala, uulit lang. Uulit. Hanggang sa dumating sa point na bumigay ng katawan mo, bumalik ka na sa source, see you on next life, yun ulit ang gagawin mo. Bit mo yung nangyari ngayon dito. Kung ano man dito hindi mo malagpasan, in your next lifetime, gagawin mo ulit siya. Yun lang naman po. Okay lang kung hindi kayo maniwala, that's fine. Wala akong proof na ipapakita sa inyo doon. Wala naman talagang makakapagbigay ng proof. Pero kung gusto nyo talaga, merong tao nakakagawa niyan. Meron po. Meron na nakita niya kung ano siya dati at binago niya kung bakit ganito. Meron po akong nakitang ganyan. Natuto ko sa kanila. Pinag-aralan ko sila. And then tinitignan ko kung anong ginagawa nila para malagpasan yan. Yan. Hindi ko sasabihin kung sino man, but it's fine. Okay lang kung hindi kayo maniniwala. But mga Rujik Divine Hub na mga apprentices, nakita na nila. Sa mga guides, siyempre may mga books tayo dyan para maintindihan nila ang ganito ka lang. And anyway, so yan. And I began to see that I need to be careful.
Ayan, kaya di po pag nagsasalita ako, kailangan ko rin talagang mag-ingat. Grabe po yung training na ginawa ko nito. Sa pag-iingat lang sa pagsasalita talaga. As in po. Grabe. Pero it took me a lot of years bago ko siya matutunan. At yung ginagabay kong ito, natutunan na rin po agad ng mga apprentices sa Rujik Divine Hub po. I had my dear Mary who was pregnant at that time to consider. Yun. So dito po, no, si Mary nga daw po ay buntis nung time na yon. Tapos, nakalagay dito na sa private session daw ni Jesus Christ na mention na si Mary ay nagkaroon ng miscarriage, na kunan siya. Na-explain nito na more than 2 pregnancies ang na-miscarriage daw. I was concerned for her health. Siyempre, ikaw ba naman, grabe yung stress, takot ka ba sa nangyayari, di ba? Yun lang naman yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng miscarriage or sakit or negativity is because of fear. Takot ka ba at kahit ano pa. Eto pa, no, another thing, bibigyan ko another example. Meron akong ka-workmate, sabi niya nga, bata pa yun 24 pero tumataas yung blood pressure niya. Hindi dumaas ang blood pressure niya. And then sabi ng doktor, kasi nang pumupunta siya dun sa sa doktor para i-check up siya, ang taas ng BP niya. Sabi niya parang hindi tama yung BP mo. Ano nangyari sa'yo? Kasi na-stress daw siya, baka daw mamaya, kasi late siya eh. Sabi ng doktor, hindi, relax, inhale. Ayan, nung pinarelax siya, nung binipi ulit, nag-iba na. So madaling salita, kapag ikaw ay na-stress, ikaw ay nag-aalala, may nagbabago sa katawan mo. And then sabi niya, niligid siya maglaro ng Tekken. Naglalaro siya ng Tekken, yung fighting games. Ano kasi siya, sobrang focus ba, intense, na parang may pagka-perfect na dapat manalo siya palagi. Ganon. Siyempre, pag malapit ka na matalo dyan, naiinis ka, magagalit ka, maiirita ka eh. Ganon po yun. So, may nagbabago talaga, magpa-fluctuate yung sa katawan mo. Kaya ito po, hindi ako naniniwala sa mga taong malakas sumigaw, na parang nagagalit palagi, tapos sasabihin, nagpapaliwanag lang, hindi daw sila galit. They're always mad. Ganon po yun. Kapag ang tao sumigaw, matik, galit yan. Pwede lang sabihin na hindi sila galit kasi nasanay na sila, maring sadyang ganun lang daw talaga ang boses nila. Pwede. But still, obserbahan nyo in the long run. Nakikita nyo kung ano mga sakit ang lalabas sa kanila. Ganun po yun. Lalo yung malalakas magsalita. May iba namang tumatagal. Well, case-to-case basis yun. Talaga may mga ganung tao na nagpapanggap na galit pero pag tumalikod tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya. May ganun naman po. Yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na lahat ay ganun. Kaya paiba-iba siya. Pero most, pag laging sumisigaw, mataas lagi high blood niyan. 100%. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun din yung nangyari kay Lola. Si Lola kasi na-stroke talaga siya. Kasi si Lola mabilis magalit talaga eh. Mga warrior type kasi talaga yung sa family ko eh. Si Lolo, hindi, nagagalit din naman pero hindi ganun. Yan. Tapos ilang beses na stroke si Lola. Nung hindi pa na-stroke si Lola, grabing tapang niya talaga. As in, grabe talaga. As in talaga. Babae yun, hindi ba-backdown yun. Hindi magba-backdown. Siya pa ang unang mananapak. Ganun siya. Tapos, nung na siya, na-stroke na, parang yung dating tigre, naging mabait. Kaya nagkaroon ako ng chance na makalabas lagi ng bahay, makapaggala. Siguro kung hindi siya na-stroke, lagi lang ako na sa bahay. Nakakulong. Yun. Anyway, so yun. I was concerned for her health and well-being. I wanted her to be able to live where we were living in peace, happiness, and harmony. So, concerned si Jesus Christ sa health ni Mary at gusto niyang tumira sila sa kung saan peace, masaya, at may harmony. Hindi niya winish na maatake siya dahil sa mga sinasabi at mga na-experience. So we decided that I needed to find some compatriots to whom I could teach this material. So inisip niya na since si Mary yung kasama niya, naghanap siya ng mga iba pang makakasama niya na kung saan pwede niyang ituro itong material na to. And that Mary would not participate. Para hindi na sumali si Mary sa particular na itong journey na ginagawa niya. Kasi she had the babe to consider.
meron siyang kailangan i-consider sa sinapupunan niya. Her belly was growing. It was a wonderful experience for me to think about becoming a father again. Yan, lumalaki na kasi, di ba, yung tiyan. Kaya napakagandang experience para kay Jesus Christ na magiging ama siya muli. But I had this tremendous burden. Yun nga lang, meron siyang matinding burden na kumaga pinanghahawakan at that time. Kasi yun nga, yung aspect na yung question ng validity. Dahil sa consequences na pwedeng mangyari. Di ba nga kasi nga na-awaken na siya. Yan, you did not have to be very smart to realize that this was a DC business and that there were many forces to play here in this physical world that were against freedom. So doon daw, ang panahon na yon, hindi mo kailangan maging matalino or magiging parang business-minded or something para hindi maintindihan kung anong gumagana sa forces. Ano yung naglalaro doon sa physical world, lalo na pagdating sa freedom. Maraming against sa freedom. Kaya swerte natin kahit paano. May freedom sa freedom naman ngayon. Iba lang yung way ngayon kung paano ka tinatanggalan ng freedom. At yun ay sa device. Yung parang hinipnotize ka ng device. And also sa mga pagkain din. And also sa mga trabaho, sa buhay. Ako rin madami. Lalo na dito sa western part. Dito sa kung nasan ako ngayon. Na kailangan mo talaga mag-work na mag-work. Kaya maswerte pa rin yung mga Filipino. Kung kayo po ay nakikitira ngayon sa mga magulang nyo, pasalamatan nyo po yan. Kasi hindi po kayo nagbabayad ng renta. Salamatan po talaga ninyo. Kung kayo man, kayo lang, nagsusulok kayo, aware na po kayo kung ano yung sinasabi ko. Na you really have to work, you really have to go out somewhere para matustusan yung mga pangailangan nyo sa buhay. Kung may anak man kayo, syempre kailangan nyong gawin yung kailangan nyong gawin para mabigay nyo sa kanila yung kanilang mga pangailangan. Pero ganun pa man, wala pong ganitong klaseng opportunity before. Na merong gumagawa ng YouTube at mapapakinggan yung ganitong klaseng information or wisdom of word or gabay na kahit kayo habang nanonood dito ay pwede ding gumawa ng something in order for you to create na mag-produce o gumawa ng money through online. Before walang ganun. Talagang grabe, higpit, parang nakatali sa leeg yung freedom ng mga tao talaga noon. Kaysa sa ngayon talagang iba-iba na siya. Ibang-iba na. Anyway, so yun, self-empowerment, self-expression, and love were to know that the forces I promoted undermined their authority and indeed their way of living and their way of controlling. So yun, pagdating sa expression and self-empowerment, pagmamahal, lahat ng mga pinopromote ni Jesus Christ ay laging kailangan dumaan sa authority. Alam mo yun, na dapat sumunod sa way kung paano sila mag-control. So yun, hanggang dito na lang po ang may papaliwanag ko. Ang next na magiging topic natin ay tungkol na sa traveling missionary. Ayan na po siya. So yun, kamusta po? Ano po ang bago natin natutunan dito sa mga pinaliwanag ko sa inyo? Ano po ang mga bagong aha moment po ninyo? Kung nasa Zoom tayo, mapapaliwanag nyo sa akin to one by one eh. Yan. Kaya syempre, since nanonood kayo dito, pwede po kayo mag-comment. And aware din po ako, iba sa inyo hindi talaga nag-comment, nanonood lang talaga. Pero kung meron man kayo natutunan, marami man kayo na-gets, pasalamat na po ako doon. Kung nakatulong po to sa inyo, ang hiling ko na lang po, i-share din po natin. Or i-like po natin. Yun lang po. Once again, this is Rudy Caserna. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless us all, wherever we are. Thank you, thank you, thank you.